Ka-coffee, nako, bumanat na naman ka-coffee. Itong si Congresswoman Franz Castro, basta nanggagaling po ang request kapag may issue o programa galing kay President Bongbong Marcos o di kaya kay Vice President Sara Duterte, abay questionable agad yan para kay Congresswoman Franz Castro nitong ACT Teachers. Actually, itong over the weekend, no, pinanawagan ito may mga lumalabas na balita na gusto nilang i-impeach itong si Vice President. This time naman ka-coffee, ang binubusisi nito ay ang presyo o ang confidential fund o request na confidential fund ng Department of Agriculture under the leadership of President Bongbong Marcos. Yan yung kanilang sinisinod dito Una, bakit daw kasi merong confidential funds? Ang una, noon, yung Department of Education, bakit meron yan? Ang Office of the Vice President, bakit may confidential fund yan? At ngayon, ang kanilang sinisilip naman ngayon, itong Department of Agriculture. Bakit daw may confidential funds? First time nagkaroon, yan, DA's 50 million confidential fund to be used versus smuggling. Nasagot naman siya, ka-coffee dito ng official ng Department of Agriculture kung para saan gagamitin yan. Kasi lahat naman ng bagay questionable para dito kay Congresswoman Franz Castro. Parang wala na itong sinang-ayunan. Basta galing kay VP Sara at galing kay President Bongbong Marcos, walang sinang-ayunan kahit maganda yung hangarin, abay questionable agad yan. Sa balitang ito ka-coffee ng Politico.com ni Sir Billy Vegas, the Department of Agriculture will be using 50 million confidential fund for 2024 to combat smuggling. Kasi ang lagi nilang argumento, bakit ngayon meron yan? Pero noon sa inabahabang panahon, wala namang ganyan. Yun nga ka-coffee, no? Kaya hanggang ngayon, nag-e-exist itong mga smugglers na ito kasi kulang tayo sa intelligence report o sa impormasyon o sa mga programa na tutugon o wawakas dito sa smuggling na ito. Kaya ngayon, ito, nagsasuffer pa rin tayo. During the deliberation of DA's proposed budget, ACT Teacher Representative Franz Castro inquired about the confidential fund. Expected natin na sa kanya mangmumula ito, sa kanya manggagaling itong increase na ito. This is the first time na DA ay nagkaroon ng confidential fund according dito kay Castro. Naninibago kasi first time. DA Undersecretary Domingo Panganiban said the confidential fund will be used for anti-smuggling purposes. Nakasad naman yan ng ka-coffee sa ating mga batas na maaaring mag-request ang civilian agency ng confidential fund kung magagamit ito na may mga criteria kasi na sinet doon ka-coffee kung saan pwede mong paggamitan itong confidential funds. Kung na-meet mo yung requirements na yan, yung criteria na yan, pwede ka namang mag-request. It's just that na nanibago itong grupo nila Castro dahil first time nga raw nag-request. Pero hindi ibig sabihin na mali, no? Nandoon po yan sa mandato ng DA, sabi ni Castro. Na-lecturean siya dito ka-coffee, no? Kasi kung wala sa mandato, bakit ka nagre-request? DA Assistant Secretary James Layuk of DA Inspectorate and Enforcement said being part and member of the National Intelligence Coordinating Board, yan, na-lecture tuloy dito si Castro, which addresses yung anti-agricultural smuggling, food security being part of the national security concern, that is a component of that. Ayun, basag si Castro dito ka-coffee, no? Food security being part of the national security. Correct, ito nga lang na pananabutahe dito Ano yung impact nito sa taong bayan? Posible magkagulo dahil sa pananabutahe. Kung as early as now, ma-address mo o matutukoy mo kung sino ba yung kakapakanan nito at mapigil mo agad ito o malumpo mo agad itong mga nagpaplano na ito na pabagsakin ng gobyerno, malaking bagay yan. Kaya importante at malinaw naman dito sa explanation ng DA na kinakailangan nila ng confidential funds. Castro said the fund should have been placed in the National Security Agency or the Bureau of Customs or wherever na kailangan yan. Yun na nga sinabi na nga ng DA, kailangan. The lawmaker requested the DA to submit the details of where the confidential funds will be used. Layug replied in the affirmative. Though hindi naman for public consumption ka-coffee, itong detalye na ito, no, yung mga detalye kung saan gagamitin itong confidential funds. Again, ang principle nga nito ay confidential, no? Pero siguro, for the Congress eyes only, ang ipapasa dito o isusumite na impormasyon ng Department of Agriculture. And again, ano man ang request nitong mga ahensya na ito, dadaan pa rin po yan sa House of Representatives. Didinggin pa rin po nila yan. Sila pa rin po ang magsusuri dito sa mga budget request na ito. Parang simple lang yan ka-coffee. Kung ayaw nyong bigyan ng pondo na ganyan,
nasa sa inyo naman ang kamay yan, nasa kapangyarihan niya ng Kongreso, di i-cross out ninyo, alisin ninyo. Ganoon din po, may kapangyarihan din naman ang Kongreso na kung may mga pondo na na-cut, ibalik ninyo, di ba? Sa kanila naman dumadaan yan, bago nila ipasa yan sa presidente para lagdaan para maging isang batas. Nasa sa kanila po yan. Pero tulad ng sinasabi dito ni Vice President Sara Duterte, ang pagdidesisyon dito ay hindi lang kay Franz Castro manggagaling, kundi sa buong Kongreso. Kasama na po dito ang Senado. Kasi pag sinabi mong Kongreso, dalawa yan House of Representatives at ang ating Senate. Hindi lang po si Castro ang magdidesisyon sa mga bagay na yan. So, i-approve kung gusto, huwag i-approve kung ayaw. Nasa Congress po ang kapangyarihan. Christian Nicole, mananagot sila sa Diyos. Exactly. Kay Joby May, hindi sila titigil, gusto nila sila lang ang yumaman. Ang mga taong bayan ang mahihirapan, walang mananalo pag ganyan ang labanan. Kaya nga dapat maano ito agad mapigilan agad ito. Kung pausbong na sungay ito, dapat mapigilan agad yan. Good evening, RN 2 cents. Shoutout po mula kay Lorena Silverio. RN 2 cents na, Baybayan Sally, mega love shoutout po sa inyo. Ay, na-miss ko itong MLSO Mega love shoutout pa lang ibig sabihin nito, no? Na-miss ko, parang ngayon ko lang ulit nakita itong term na ito, MLSO. Blanca Magada, napakalaki na problema ng ating bansa. Respect, support, and protect our PBBM, bagong buhay movement, no? Sa bagong Pilipinas. Yung iba kasi syempre, hindi pa rin matanggap ang pagkatalo, kaya ipinipilit pa rin nila yung gusto nilang mangyari without respecting the current administration. Kayo na po ang bahalang humusga sa mga taong ito. Shoutout din natin yung mga ka-coffee natin na nakikinig sa Facebook. Si Ma'am Wilma Montemayor, kay Vanny Barreto Palma na sa Facebook pa rin kay Feli DB, Victoria Rula Galvez, happy viewing po sa inyo. Kay Cesar B. Enoch, shoutout po sa inyo. Nandiyan dyan sa Facebook. Ka-coffee ko nasa YouTube naman po kayo, ay pa-click lang po ang subscribe para dumami-dami tayo ka-coffee sa Facebook at sa YouTube. Ayan. Maraming salamat ka-coffee sa inyong pagsama sa akin ngayong araw. May isa pa tayong topic. Diyan lang po kayo. Edita Visuyan Bautista, shoutout po sa inyo.